Saint Joseph is my comfort in times of trouble and chaos. Hi guys! Ako nga pala si Ate Mikay, isa akong former coordinator ng Parish Youth Ministry from 2019 to 2021. I am currently teaching at an exclusive school in Antipolo. I teach math and art to elementary students. My relationship with St. Joseph started when I was in high school. I was a new student in St. Joseph Parish School, and even though I was a new student, active na talaga ako. I joined so many activities, both co-curricular and extracurricular. Nandun din yung mga clubs and organizations. Nandun yung St. Joseph Parish School Choir. Nandun din yung Lectors and Commentators Ministry. I also joined the Campus Youth Ministry and Legion of Mary. There came a time na nag-lead din ako ng School Pastoral Council. Doon lang naman tumakbo yung buhay ko nung high school. Eventually, nagjo-join na din ako ng mga activities outside school. And nag-join na din ako dito sa Parish Youth Ministry. Until I needed to, of course, graduate, no? I need to graduate, I need to go to college sa Manila. And may pressure. May pressure kasi I graduated as a class valedictorian. And feeling ko kailangan ko mag-focus sa college. So, naglaylo ako. Lahat ng mga ginagawa ko nung high school, wala na yon. Nag-iba yung environment ko, nag-iba yung priorities ko. Sabi ko nga, I needed to focus. Di ko nga alam kung nakapag-focus talaga ako sa college, pero I had a lot to deal with. And there came a time nung college ako na sabi ko sa sarili ko, I feel lost, no? I am not okay, hindi ko makita yung purpose ko, hindi ko alam yung ginagawa ko, parang may kulang. So, suddenly, I found myself signing up for SJPYM Orientation and Team Building. Sabi ko, parang si St. Joseph yung gumawa ng reason para makauwi ako, makapagpahinga ako, no, para makaligtas or makatakas ako sa stressful college life ko, and to come back sa welcoming family na SJPYM family. From then on, 2017 yun eh. Hanggat kaya ko umuwi from Manila para makasama sa mga activities, umuwi ako. And mamaya uuwi na rin ako ng Manila kasi may pasok na agad. Unti-unti, gusto ko na sumama sa activity. Gusto ko nandun din ako, makapag-volunteer ako. Kahit nakakapagod yung biyahe, pag nandito na ako, hindi na nakakapagod kasi masaya ako kasama yung SJPYM family. At naramdaman ko na unti-unti rin lumalalim yung relationship ko kay St. Joseph at sa Diyos na rin, no? Para makapaglingkod pa ako sa ministry ng mas matagal pa. Came 2019, I had to make a decision whether to say yes or no sa pagiging coordinator ng PYM. Kasi I had doubts. Bakit ako? Pero masasabi ko na yung will and energy ko parang burning fire ba. Kaya nung ipinagdasal ko siya ng ilang months, I said yes eventually. Kasi that time nga, sinasabi ko 2019 was my year, no? I graduated college, I passed the boards, I had my first job. Super grateful ako. And I think it's time for me to give back naman sa ministry through my talents, sa time at sa effort na pwede kong ma-share at maibigay. You see, nandun na naman ako sa time na masabi ko, Gina naman ako.
ayun na naman yung energy, active na naman, parang hindi napapagod. Until, sinubok na naman ako. Kasi nagkasakit ako. Hindi ako nakalakad for almost a year. Sa personality ko kasi, mahilig akong umalis. Yun nga, lagi akong nagjo-join sa mga activities. Gusto ko laging wala ako sa bahay kasi may ginagawa nga ako sa labas. Pero yun yung time na feeling ko mag-isa ako kasi nag-pandemic. Tapos coordinator ako nun and I asked myself, how can I be of help kung ganito ako? How can I lead? How can I coordinate kung hindi ako makalakad, kung may pinagdadaanan ako? Meron namang mga tumulong sa akin. Nandiyan si Ate Ben, yan, si Kuya Nel, si Chav, si Rosel. Pero wala pa rin akong peace. Nagigilty ako, nag-overthink. Kasi warrior talaga ako. Hindi ko alam. Sabi ko, hindi ako worthy na magpatuloy kasi wala naman akong nagagawa. Hindi ko alam yung dapat sabihin, dapat gawin. Once again, I was lost. Every day, dinala ko yung bigat habang may masakit sa tuhod ko. Dinala ko yung bigat na yun. And sabi ko sa sarili ko, I cannot serve this way. Kasi parang feeling ko obligation na lang siya kaysa meeting needs with love. Pero sabi ko, bakit kasi sa sarili ko ako nagtanong kung paano? Dapat pala kay St. Joseph ako nagtanong kung, or nag-rely, paano ako magpapatuloy? At ayun nga, sobrang tagal na na-realize ko na dapat pala kay St. Joseph ako lumapit. Kasi isa lang ang sinabi niya sa akin, magpahinga ka, anak. Okay lang na magpagaling ka muna hanggang ready ka nang mag-serve ulit sa akin. At ayun nga, pinili ko na mag-resign. Kasi ngayon, parang mas nabibigyan ko na ng oras yung mga kailangan kong gawin. Habang nagpapagaling ako, nakakapagtrabaho ako. At hanggat may kaya akong i-share sa PYM, no, I will always be here and I will stay. Si St. Joseph yung comfort ko. Siya yung pahinga ko. Siya yung nagpa-realize sa akin na okay lang magpahinga, anak. Na I don't have to worry kapag nahihirapan ako or hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi nandyan siya para gabayan ako at para maging handa ulit akong mag-serve sa Diyos at sa ministry ng may pagmamahal at ng may buong loob.